May mga pinadala sa akin mga tools si Traction Bikes. Hingin natin ang opinion ni Jim tungkol dito sa mga tools na to. So dito tayo mag-start sa multi-tool. May nakalagay ba dito ng tools? Ilang in one? 16-in-1 folding bike tools. Very nice. So dito meron tayong 4 na sukat ng spoke wrenches na nakakabit din dito sa chain cutter. Tapos ito parang mukhang sa valve core remover. Tapos merong, nice. Mukhang T27 or T30. Tapos ito yung T25. Saan ginagamit yung mas malaki? Di ba T25? Sa rotor huto yung T25 tsaka sa mga stem. Itong T30, minsan, madami na ako kasing standard ngayon na ginagamitan na rin ng Torx. Lalo na yung sa mga SRAM products. Ito, meron siyang 8mm na pag nakakabit din tong, tawag dito, tong Phillips. Pag tinanggal, ayos. Pwede na siyang maging 8mm. So, very nice. Tapos, ito, kumpleto siya ng common na sizes ng So, we have 2, 2.5, 3, 4, 5, tsaka 6mm. Bakit nakabaliko yung isang yung pinakamaliit? Itong pinakamaliit, madalas nakabaliko to kasi awkward na yung mga position na pinapasukan ng ganito ng 2mm. So, imbes na pag ganun na lang. Imbes na pag ganun. Para mas madali siyang maabot tsaka mas may leverage. So, very, forward thinking din. Sa tong madalas, halimbawa sa reach adjust ng reach adjust ng mga preno, ng Shimano. Tsaka sa, yung mga preload tension sa mga crank. Yun, madalas kailangan doon, yung mahaba yung reach. Tsaka awkward kasi yung position nun. So, very nice na nakaganto siya. Tapos, mukhang okay din yung retention system niya. Hindi siya yung parang washer lang na mga nadudurog. Although may washer siya in between, para lang siguro smooth. Very nice. Yung ibang multi-tool, katagalan lumuluwag. Oo. Lalo na yung mga tigwa 150. Meron pa, kumakalas sa loob ng saddlebag. Na-experience ko yun Ganun din yung nangyari sa una kong multi-tool. Biglang naging na siya, bukod-bukod. Ang ko lang dito is ito, pero mukhang pwede kang maglagay ng extra valve core dito, pero di ko sure. Pero pwede siyang pantanggal. Plastic lang siya. Pero mukhang hard plastic naman. Good quality for what it is. Pero dito ako natuwa sa spoke spoke wrenches. Kasi 4 na sizes, tapos very ergonomic din. Pwede kang mabebeluhan mo talaga. Tingin mo yung chain tool niya? Sa chain tool namang mahirap ba gamitin? Actually, mukhang mahirap gamitin kasi madalas, lalo na pag yung mga Shimano na 11 tsaka 10 speed, ang sikip bago maputol. Pero, ang mga ganito naman kasi is built siya for emergency purpose. So, as long as masaserve nyo yung purpose niya, di na masama. Mukhang matibay naman yung thread kasi dito nasisira yung mga yung mga mumurahin na multi-tool. Pero mukhang gagana naman siya. Depending sa kung anong insight nyo. Pero, pag kasi yung solid na pin na ganito, may tendency siyang mabaliko. So, yung sa ibang multi-tool, removable siya para pwedeng paltan or bumaliko man, madali siyang ibalik. Mare-recommend ko to for, di naman sa emergency. Pero kung yung kailangan mo lang ng tools from time to time, pero kung lagi mong gagamitin, mas okay na ibang multi-tool. Kasi ang liit niya compact. Tapos, halos lahat nga ng kailangan mo nandito na. So, mare-recommend ko to for everyday riding, EDC, yung ganun, everyday carry ng mga tools. Good din. Tsaka mukhang di siya makakalas bigla-bigla ano sabi mo naman dyan? TRT spoke wrench. So, meron siyang 3, siya yung pang finishing, yung 4 sides. Kasi, madalas sa spoke wrench, either 3 sides or 2 sides lang. So, nabibilog yung spoke. So, dito, technically 4-sided siya. So, hindi siya yung makakapagpabilog ng spoke. Tapos, dahil plastic yung housing niya, hindi siya makakagasgas ng spokes. Kasi yun yung, kung mapapansin nyo, yung bakal na normal, gumagasgas siya minsan ng spoke. Kaya, dun sa may nipple, tas sa taas ng konti, may makikita kayo minsan silver na yung mga spokes. So, yung all bakal na bilog Yun. Maganda din rin ang leverage kasi actually mas malaki siya ng konti dun sa bakal. So very good din. 3 of the most common sizes. Very good, magandang panimula din. Sa experience ko pag yung bakal sa kamay. Yung bakal ang tagal ng ng break-in period. Yung ganun ko parang 2.5 years bago siya hindi naging magaspang. So, sobrang tagal. Pero ito, mukhang comfortable din. Personal use, okay din. For shop use, mukhang okay din naman. Panapos, pag yung kailangan mo na talagang higpitan yung mga nipples. Pinag-isipan rin yun sa design niya. Ano to? Emergency hanger. Ayos
So ito, pwede siya sa mga QR. Okay. Ano yan? Anong tawag yan? Emergency derailleur hanger. Kasi minsan nga, syempre pag kumakarera tayo, nawawasak yung RD hanger. Sakaling mawasakan ka, tas walang-wala ka ng pwede nga to. Tapos lalo na kung mahirap hanapan yung hanger mo. Magandang ibaon kung mag-adventure riding, kakarera, long ride kasi magaan lang din. Universal yan. Universal to. So kung may tropa ka na nasiraan, pwede mo rin paggamit. Oo, yun ang maganda. Pwede kang magdala ng ganito as in for emergency use lang. Kahit pa paano, makakauwi pa rin naman kayo. Madami kami na din akong experience ng ganun long rides. Nagbagyo kami dati, si Peng Peng. Nawasak yung ganito niya. Kaso, ang pinakamalapit na bike shop is 40 kilometers away. No choice kami. Ginawa namin ng paraan maging single speed kaso sobrang lambot ng gearing. So, sabaw na sabaw, kawawa na. Pero kung may ganito kami nung time na yun, bawasan sana yung problema namin. Okay to. Lalo na kung isang grupo kayo, yung madami kang mga bike na iisipin, at least, siya, dagdag security. Paano siya gumagana? Kung sa nakikita ko, pang QR siya. Tatanggalin mo to, tapos ito yung papalit dun sa QR na nut na nilalagay. Tapos iipitin niya to. So technically, ang mangyayari, itotono mo pa ng konti yung RD, outboard siya So magkakaroon ka siguro ng mga 5 usable gears kahit papano. So okay pa rin kaysa single speed. So yun, very very Tapos, nice. magaan lang, easy to carry. Easy to carry, maliit lang siya. Isang zip tie, ilagay nyo lang sa kung saang bag nyo man, sa saddle bag, sa handlebar bag. So pwede siya. Ngayon lang nakakita niya Kaya nga emergency hanger. Galing nga Wala akong naisip na ganito na pwede pala maging universal. Although oo, pang QR lang siya. Pero still, better na merong ganito kaysa wala. Next. Ito, favorite ko. Tire levers. Sa mga yan? Ayun, tire levers. Kakaiba to Ba't ganito to? Basahin muna na. Basahin mo. Tire lever tool specifically designed for tubeless and narrow tires. Set of 2 pieces. Paano yan? Paano naman yan? As tire lever, mukha naman siyang solid. Di ko masabi kung shop-worthy siya, pero for personal use, mukhang okay naman, solid, lalo na yung part na to. Tsaka pag ito nakalagay. Tapos, ang inegets ko sa kanya, nakalagay is for tubeless tires. Actually, parang gusto kong ma-testing kasi may mga ginagawa akong duga sa tubeless na yung palalapatin na gano'n. Hihilain mong gano'n para lumapat yung bead. So, napakikita ko dito, Yun yung purpose niya. yun yung purpose neto. Tsaka pagtatanggalin. Pero sabi, for narrow tire. Yun Ibig nga sabihin, pang road bike. Pang road bike. Medyo nalilito ako pero titignan natin, testingin natin pag may time para sure. So, as a tire lever, yun nga, good siya. Ito yung mga tools na kailangan ko Yung mga dinesign lang siya para sa isang purpose. So, ito is yung mga pamutol ng hydraulic hose. So, meron na akong mga ganun na nagamit, yung mga risk, yung mga Ang problema lang sa kanila, medyo malambot masyado. Kaya nababalik ko pa rin yung putol ng hose. Pero ito, mukhang solid naman yung construction niya. Hindi siya basta nagsaside to side. Tapos, mukhang okay nga siya. So, isang purpose lang talaga masoserve nito, which is pumutol ng hydraulic hose. Hydraulic hose lang, hindi yung pang shifter. Oo. Testingin nyo, move natin sa inyo. Pero mukhang, sturdy siya. Mukhang solid naman construction. Mukhang okay naman, good. Ba't gumagamit yan kaysa Kasi, ibang pagplais, minsan, although kaya, medyo blunt yung dulo. So, hindi precise yung putol. Pag naman as in blade lang or cutter, minsan nababalik ko. So, eto, nagbibigay siya ng mas malaking tsansa para maputol yung hose na pantay. Pantay na pantay yung putol. Braided. Braided na hope. Malalaman. Kasi testingin natin. Putol lang. Iba ata ginagamit din na pamutol. Di pag sa braided kasi, yung part na braided muna, iniikutan muna yun ng blade. Para ma-expose yung pinakang hose. Mukhang okay din. Good siya. Ito. Mukhang ito type ko So, siya is mini ratchet set. Uy, parang yung topic So, 2 direction siya. Tapos meron siya. Actually, mas prefer ko to kaysa dun sa multi-tool nice. So, meron siya para sa mga socket. So, meron siyang 4 na size. Tapos, pwede pa siyang mag-double din as okay, gets. Yun yung niya. Tapos, magnetic din yung bala. So, nagre-retain din naman. Dalawang siya. Pwedeng panluwag, pwedeng pang sikip. Maganda to kasi, halimbawa sa mga battle cage bolts, yung mga hard to reach na mga parts, pwedeng ito yung gamitin kasi nga,
ang liit. Tapos kahit pa paano, may leverage ka pa rin naman. Ganda. Tapos, kompleto din siya ng bala. Ano yung kahit mga papaano. bala na? So, okay. Wala lang yung maliit. So, meron siyang 3, 4, 5, and 6 mm. Tsaka meron T25, tsaka Philips. So, sa nakikita ko... Yung T25, ano yung maganda sa ano? Oh, maganda din to. Sa rotor to. Ano, kasi hindi ka mahirapang mag-ikot. Ano? Oo, para talagang ratchet ka lang ng ratchet. So, gets ko kung bakit wala siyang 8mm. Kasi sa ratchet, na ganito kaliit, tapos ginamitan mo ng 8mm, most of the time, pag 8mm, kailangan mataas ang torque. Mawawasak yun pag sa mga ganito kaliit na ratchet. Pinag-isipan din naman, hindi lang basta siya na yung basta binuo. So, very nice. Paano gumagana yung torque niya na 456? Yung sa mga ibang multi-tool, kasya to. Yung mga ibang bala ng multi-tool. Ano yung sabihin? May nakalagay na 4N. Oo nga, no? Bali, kung anong gagamitin mo sa mga to, ayun yung torque niya. Tama ba? Okay, gets. Bali, ratcheting mechanism, tapos ito yung torque Tapos may mechanism torque niya. pa. So, ito muna, tapos lalagay mo to, tapos yung bala. So, hindi lang pala siya ratchet. May torque Wrench din may siya. torque siyang naka-built-in. Ewan ko kung paano gumagana, testingin na natin. Para maramdaman lang natin kung may pagbabago nga pag lumapat. Sana ba't parang wala nangyayari? Saan tutunog yun? Ewan ko kung paano anong magiging sign niya. Dapat ba dumulas pag Ganun, parang wala naman nangyayari. Oh, may maliit siyang tunog. Ayun. Tumutunog siya ng mahina. Pero dapat pakinggan mo mabuti. Tapos, may tamang paghawak actually sa mga torque wrench. Dapat dulong-dulong. Kasi hindi magre-register ng tama yung torque pag mali ang hawak. Mahina nga lang talaga yung tunog niya. Pero meron. Galing ah. Yun. Bilog na. Yun, loose thread. Dito sa Dartmoor. Ito yung in-experimento eh. Pero ayos. Gusto mo yung mas malaking mas mabigat na torque. Ayun, tumunog na siya. Pag dito. Di ba 6 sa system? Base, Conforme pero sa ganito naman kasi mga ganun lang, 4-5 Newton meters. Dito sa bike ko, ito pang wasakan to. Madalas 5 Newton meters lang eh. Bergtech ko. Tingnan natin kung tutunog ba kaagad. Tumunog agad, ibig sabihin tama ang torque ko. Ano? Wala, ayaw. Hindi, luwagan muna natin. Wala akong makarinig dito. Ito, maluwag ang set ko dito. Torque to yield yata yun. Nung sa 4 Newton meters, tumutunog eh. Pero mahina nga lang. Kaya Okay. tumunog na, tapos naputol yung Loose ulo. thread. Kaya pala tumunog. Tama yan, dyan Tama na yan. Hindi, tingin ka na, ayun, tumunog. Hindi, kaya tinigilan na dun, di na nagte-thread eh. Oo nga. Nalustred ko na. Hindi, mag-acting ka na lang. Ayun, tumunog na po. Hindi, wala ko talaga. Wala ko talaga. Ay, yung ratchet niya, okay naman yung ratchet niya. Easy, Oo. hindi tumug. Chain loop ko. Gets. Mali pala ako ng pagkakaintindi. Pag umabot siya sa certain hindi na siya iikot pala. Yun o. Okay. Explain mo. Gets. Putik, hindi tunog. Oh. Iikot siya pag lagpas na. Ayun o. Ito yung numero, ito gagalaw. Kaya pala kahit anong ikot mo dito. Kaya pala Hindi na yung... siya iikot. Sorry po di na siya, technically, di na siya iikot. Parang may tension lang siya na pag umabot doon, wala na. Di na Parang iikot. yung libre sa canyon. Oo, parang Ibig ganun. sabihin, hindi ka mapapasobra ng higpit. Oo, hindi ka Kasi hindi mapapasobra. siya gagana. Ang hinahanap ko, tunog. Safety, oo. Sorry Sorry, traction. Okay. Hindi okay pala kasi hindi ka mas papasobra ng Oo. Kasi kumbaga, pag lampas na siya, hindi na siya gagana. Okay, ikot ako ng ikot. Hindi na- Pahiya ako dun May instruction naman pala ba? Di mo binasa yung instruction. Oo, may instruction eh. Hindi. Huwag niyo kaming gayahin. Kami, Hindi na torque to yield kami. Learn by mistake kami. So, meron sorry, excited eh. Meron naman Instruction pala eh. Meron naman palang instruction. So, huwag niyo kaming gayahin. Charge to experience kami. Pero tama ba? Nakalagay ba? Tama ba yung theory mo na? Basahin natin. Mini ratchet torque kits. If the torque bit's head will stop turning when torque bits reach its preset value. Stop applying torque immediately once this occurs. See figure B. Okay. Tama. Tapos yun, wag niyong gagamitin yung torque bits pampaluwag. Ginamit mo pang balon. Tigas mo. Sorry use torque bits with extension tool for some hard reach bolts.
torque bits will get a bit heating after operation. Oh, okay. Do not disassemble the product. Please contact the local distributor if any question. So yun, magbasa po muna tayo ng manual. Huwag nyo na kaming gayahin. Pero okay din siya dalhin. Actually, oo, kung ano kayo, like isang malaking grupo, maganda, ito yung dala. Tapos lalo na kung mga carbon ng parts nyo, mas okay, ito dalhin nyo. Tapos magdala na lang ng bukod na chain cutter. Kasi nga, meron siyang sa torque bits. So, mas maganda, mas madaling marireach yung mga pyesa kasi meron akong multi-tool na sa totoo lang, hindi abot yung mga caliper bolts. So, kung ganito, maaabot niya. So, mas may sense to. Tsaka, yun nga, kung mga bike packing kayo, multi-day ride, mas okay to dahil mas ergonomic. Nagdala na lang ng bukod na chain cutter, gano'n. Tapos, kung may maganda, isama nyo na rin to. So, technically, maliit pa rin siya. Kasya din siya sa bulsa. Actually, mas bet ko to kaysa dun sa multi-tool. So, highly recommended to. Tsaka yun nga, para iwas nervyos, para sa mga OCD. So, lahat ng torque sa lahat ng parts na maselan or maliit lang ang Newton meter, meron siya. Enumerate mo ako ano yung mga pwede magamitan ng 4, 5, 6 na yun. So, madalas tong 4, 5, 6, seat post, stem bolts, tsaka dun sa may bolt sa handlebars. Nagba-vary kung ano yung Newton meters nung nung stem tsaka ng seat post, pero at least to meron na. So iwas nervyos tsaka para sa mga OCD tsaka sa mga carbon. Ayos. Impressed. Ayun yung mga tools ni Traction Bike. Kung interested kayo bumili, lalagay ko yung link dyan sa description. Marami pa silang mga ibang tools kung magawa natin ng video yun. Abangan nyo na lang sa mga susunod pa na episodes. Yeah. Shout out sa Harveys. Sana mga ganito ulit sa susunod, mga sando. Mas maganda mga after ng sa laro, pwede mong isuot din kagad tas hindi kulay puti. Ganda, wait lang. Shout out natin. Yan. Yeah. Akin na lang ba ito, Traction? Baka naman.